Kyle's POV. It was Sunday morning and I'm still half asleep when I heard the loud music in my neighbor. Hangover really is bad. Ngunit ang musikang iyon na nagmumula sa kabilang bahay masyado nakakainis. Pumunta ako ng balcony at sisigaw na sana, pero ang babaeng sumasayaw sa beat ng kanta ang nakakuha ng atensyon ko. Kinikembot niya ang kanyang bewang, not minding the glass wall na medyo nahawi sa kusina niya. Sumasayaw siya, masigla, tumatalon. Marang hinawakan ng kanyang katawan na nagpasigaw sa akin ng mahina. What the? Ang agang-aga may nang-aakit sa akin? Sino ba tong bagong kapitbahay ko na mukhang hindi aware na may kapitbahay siyang gwapo? I asked myself as I continued watching her dance. Kapag humarap ka? Ngumisi ako at walang pakialam kung maganda ba o baka naman bungi ang nakatalikod kong kapitbahay. Pasisigawin kita. Ngunit kung kailan naman humarap ang kapitbahay ko, saka may dalawang batang lalaking pumasok sa bakuran ko. Like who are they? Hoy, sino kayo? At anong ginagawa nyo rito nang walang pahintulot ko? Walang pakialam na tanong ko sa kanilang dalawa. Namamalik mata ba ako o sadyang inaantok pa? Are they twins? They look familiar. Nag-aalang ang lumapit sa akin na isang bata habang isa'y nakasunod lamang sa kakambal niya. Parehong nakayuko, tila ba may krimeng nagawa. Hi! Pabulong na sabi ng isa. Kung tititingnan silang mabuti, malilito ka dahil magkamukhang magkamukha sila na parang pinagbiyak na pakwan. Hi yourself, young man. What are you doing here inside my property? Baliwalang tanong ko. They look scared but brave enough to face me while introducing themselves. I'm Kenji Dayton. Pag-uumpisa ng isa na kinakunot ng noo ko. And this is my twin brother, Jiro Dayton. We accidentally broke your window. Ang pagtatakang nadarama ko biglang napalitan ng inis. Kahit na nga ba sobrang cute nilang tingnan, hindi ko maiwasang pingutin ang tenga nilang dalawa. Peste, nabasag nila ang bintana sa bahay ko? May pambayad bang dalawang batang to sa nasira nila? Ow! You're hurting me. Me too. Magkapanabayan pa nilang sabi. Agad ko namang binitawan ang tenga nila at tinitigan. Gaano kalaki ang pinsalang nagawa ninyo? Pinipilit kong kalmahin ang sarili ko dahil mga bata lamang sila. Gawa ng kakulitan at paglalaro. Siguro kaya tabasag sila ng gamit ng iba. Big enough for you to get mad. Muling sagot ng isa na kung di ako nagkakamali, Kenji ang pangalan. Nakakalito nga ang mukha nila, pero kung sa kulay ang pagbabasehan, makikilala kagad sila. Kenji is lighter, while Jiro was more like my skin tone. A not so dark color. Don't worry, we'll pay the damage. I have savings. Aba, napakalalakas sa loob ng batang to, para sabihing babayaran na lamang ako. Sino ba mga magulang nito? But please don't tell our mom about this. She'll get angry. Biglang bawi niya. Napangisi naman ako dahil sa sinabi niya. Ano kayang gagawin sa kanila na magulang nila kung sakaling malaman ng mga to ang ginawa ng mga ito? I won't tell your mom about this, but I will tell your dad. Sounds great, right? Nang aasar kong tanong. Tuluyang nawala ang antok ko. Thanks to these kiddos, hindi lang antok ang tinanggal nila, pati na rin inis ko sa kapitbahay kong grabe kong mambulahaw. Hindi lang tulog kong ginising niya, pati rin ang kaibigan kong nahihimbing pa ay sumaludo na. That's cool! Tuwang-tuwang sambit ni Kenji. Mukhang makadaddy. Wala kaming daddy eh. Sabi kasi ni mama, what? Iritang tanong ko. Di ko maintindihan na sinasabi niya. Bukod sa pagpuputol-putol, may pagkabulol pa. How do I say that one? It's kind of hard to tell. So, it's sumakilambil ng bahay. Pigil ang tuwang hinintay ko pa ang sasabihin ng kakambal niya. They sound interesting. Mukhang alam na alam nila ang mga sinasabi nila. Tita Aiza said, di raw magaling kumembot si mama. That's why dad went to other woman's lap. Doon na ako tuluyang humagalpak ng tawa. What the? Kung sino man na magulang ng mga batang to, malakas ang tama nila. Sige na, magsiuwi na kayo. Baka makabasag pa kayo ulit dito eh. Binyagan ko na kayo. Sabay na kumunot ang noo nila at mukhang di ako naintindihan. Ganun pa man, kumaway sila sa akin at nagpaalam na. Kasabay ng pasok ko sa loob ng bahay. Kanina pa ako nakikipagdaldalan sa mga bata, ni hindi ko man lang namalayan na nakaboxer lang ako. I went to the bathroom and did my usual routine. I took a fast shower, then wore my office suit. I also called Amber, my secretary, to find a new model.
Who can endorse my hotel? May bagong hotel ako na bubuksan akong tawagin La Tigra. Merong casino sa loob at maliit na bar kung saan may mga first-class geisha na magpapainit sa gabi ng mga customers. Sa panahon ngayon, mas marami na ang kalalakihang namamalagi sa mga clubs. Kaya't yun ang naisip ko maging concept ng bagong hotel na bubuksan ko. Ang problema lang, kailangan ko ng bagong mukha na papatok sa mga tao na siyang mag-endorso ng hotel ko. At yon ang pinapahanap ko kay Amber ngayon. Sir, meron pong recommendation si Sir Steven about sa endorsement. A certain Irish Curtis daw po. Parang pumalakpak ang tenga ko sa narinig kong yon mula sa sekretarya ko. Steven is one of my friend na kasosyo ko sa hotel ngayon. Ang pinagtataka ko lang saan siya nakakuha ng modelo. Okay, tell Steven to introduce me to that certain Irish Curtis. Matapos yon, kaagad ko nang pinutol ang tawag. My parents were still on vacation. Di ko magawang maghayahay ang buhay kapag maraming nakatambak na trabaho. Nang minaniobra ko ang sasakyan ko palabas ng gate, siya ring paglabas ng sasakyan sa kapitbahay ko. Di ko naaninag ang nasa loob dahil tinted ang salamin ng kotse. Pero nakakaintriga, lalo't may nakita ko nagsasayaw ng babae sa kusina nila kanina. I was about to overtake when suddenly, the car stopped. Napilitan akong huminto at hintayin silang makaalis. Ngunit gano'n na lang ang pagtataka ko nang lumabas ang batang lalaki na kung di ako nagkakamali, si Kenji. My name is Kenji Dayton and this is my twin brother, Jiro Dayton. Tila ba narinig kong muli ang boses niyang iyon kanina. Maraming apelidong Dayton dito sa Pilipinas, pero nakapagtataka. Sa tinagal-tagal ko na rito sa HGS, ngayon lang ako nakita ang kambal na yon. They look familiar. Magaan din ang loob ko sa kanila na para bang matagal ko na silang kilala, but I don't have relatives here. So sinong mga magulang nila? Na makapasok na ulit ang bata, muling umandar ang sinusundan kong kotse. Hindi man sinasadya, natagpuan ko ang sarili kong sinusundan ito, ang kotse ng aking kapitbahay. Well, saying hello neighbor won't accuse me as a stalker, right? Di naman siguro masamang magpakilala ako sa sexy kong kapitbahay. Sa kabilang banda, pagkarating ko sa La Tigra, sakto naman naroon na rin si Steven. Prenteng nakaupo sa swivel chair habang sinasayawan ng isang babae. Di ko na nahabol pa kanina ang sasakyan ng kapitbahay ko. Marami pa namang araw para roon. Hey man, dito! Kumaway pa sa akin si Steven para palapitin ako sa pwesto niya. Na makalapit sa kanya, kagad siyang tumawag ng babae upang palapitin sa akin. Hindi ako interesado at walang pakialam na tinignan lang ang babae. She was beautiful and sexy, yes, but I preferred Francine more than this woman. Zop, mukhang busy ka ngayon ha. Peste, ang yaman mo na yata ngayon, di ka na namamansin eh. Ang sarap pektosan ni Steven. Daig niya pang babae, ang daming sinasabi. Nga pala, I have good news. Who's that Irish Curtis? Saan mo nakuha yon? Sunod-sunod kong tanong. Alam ko naman na yon ang good news na sasabihin niya, pinapatagal niya pa. Bella owned a modeling agency, right? May branch din siya sa Amerika at isa sa mga hawak niyang motel, yung si Irish. Hindi ko pa rin nakikita pero sabi ni Bella bagong manok niya raw yon. Sa hinabahaba ng sinabi ni Steven, isa lang pumasok sa isip ko. Yon ay mukhang mamahalin ng modelong nakuha niya. Knowing Bella, she preferred the most expensive ones. How about her talent fee? I asked curiously. Isang buwan lang ang kontrata ng modelong mag-e-endorso ng kumpanya. Sa loob ng isang buwan na yon, exclusive lang siya sa La Tigra. Wala siyang tatanggaping offer maliban sa hotel ko. Yun ang usapan. $1? What the? Napatayo ako sa kinaupuanan dahil sa sinabi ni Steven. Gagastos ako ng $1 para lang sa isang modelo sa loob ng isang buwan? Nagpapatawa ba tong bugok na to? Are you insane? $1 para sa isang buwang serbisyo? Stop that bro, ano yung modelong yan, ginto? Sunod-sunod kong tanong. If every first class geisha costs 10,000 pesos plus their talent fee that costs 10,000 pesos too, and that geisha knows how to serve customers well and willing to be paid for one night stand, kahit 20 babae pa, kaya kong bayaran kung peso ang usapan. Pero yung modelo na yon, $1 ang serbisyo, baka di pa nakikilalang hotel ko mag-file na ako ng bankruptcy. Man, nuknukan ka naman ng kuripot. That Irish Curtis was a model, not a geisha, kaya ibahin mo ang serbisyo niya. International yon at hindi basta-bastang modelo lang. Inabot ko ang champagne na binigay sa akin ng babaeng tinawag ni Steven kanina bago inisang lagok.
Pakiramdam ko bigla akong nauhaw ng dahil sa mga pinagsasabi ni Steven. Kung nagtitipid ka, bakit di na lang yung ex mong si Nadia ang kunin mong endorser? Malamang willing yon. Mangalingali kong pitikin ang ngalangala ng pesting Steven. Pinaalala pa sa akin ng babaeng yon. Sira talaga. Ikaw nga lang ang bayad. Dagdag niya pa. Ngingisi-ngisi pa ang sira kaya naman di ko na napigilan ng sarili. Tuluyan na siyang binatukan. Mag-set ka ng meeting para malaman ko kung papasa sa akin yung modelong sinasabi mo o hindi. I'm not gonna pay her $1 if she's not worth it. Napakaraming lokal na modelo dyan. Pareho lang din ang serbisyong gagawin nila pero hindi dolyar ang usapan. Akmang tatayo na ako para pumunta sa Dayton's Hotel when Steven said something. Actually, magkikita sana kami ngayon sa Dayton's Hotel. Ngayon din sana siya pipirma ng kontrata kaya lang busy pa ako. Pwede bang ikaw na lang? Total, doon naman ang punta mo, di ba? Contract signing? Aba, napakabilis naman yata. At hindi man lang nila ako inabusuhan. May reservation na ako sa elite restaurant sa rooftop. Ikaw na ang bahala. Giit niya pa. Tuluyan ko na siyang tinalikuran at naglakad na papalayo. Francine's POV. Habang masarap natutulog ang kambal sa gawing likuran ng sasakyan, tinawagan ko na si Aiza. My twin brother Edison and Aiza were getting married 1 month from now. Magkasama rin sila ngayon sa isang first-class unit ng Dayton's Hotel. Nagustuhan kasi ni Edison ang serbisyo roon, kaya naman doon na siya kumuha ng unit nila hanggat di pa tapos ang bahay nila sa HGS. HGS or Honest Guapo Subdivision owned by one of the biggest businessmen here in the Philippines na siyang matalik na kaibigan naman ng Avila Modeling Agency na may hawak sa akin. At ngayon heto, ilalaga ko muna ang mga anak ko kay Aiza at Edison para makapagkita sa business partner ng CEO ng La Tigra. Ako ang napiling mag-endorso na naturang hotel na yon sa publiko. Lingid sa kaalaman ng lahat, 5 buwan matapos akong manganak sa Amerika, nakitaan ako ng potensyal ni Mrs. Norma Mendez, one of the biggest international supermodel who created her own name in the modeling world. Hindi ko naman pinangarap na maging modelo, pero sumubok ako para sa inaasam kong pagbabago. Naging tagumpay naman, ngunit piling fashion show at endorsement lamang ang tinatanggap ko. Mas gusto ko na kasing matutukan ng mga anak ko kaysa sa kung ano pa man. Bakit ang aga mong tumawag? Kaagad na bungad sa akin ni Aiza nang masagot niya ang tawag ko. Napatingin ako sa relo ko upang tingnan ang oras. Maaga pa pala sa kanya ang 2:00 ng hapon. Puyat na puyat ah. Huwag mong masyadong galingan. Nilalason mong utak ng kapatid ko. Buwelta ko naman sa kanya. Na makita ko ng Dayton's Hotel, pinutol ko na muna ang tawag. Mabuti na lang dito rin nagpa-reserve si Mr. Morris na siyang katatagpuin ko rin ngayon. Nasa rooftop ang private restaurant ng hotel na ito. Minsan din akong nilala ni Kyle doon noon, kaya naman alam ko na kung saan ako pupunta ngayon. Ginising ko ang mga anak ko. Inayos na rin ang mga gamit nila. Kaagad din kami sumakay sa elevator at nang huminto iyon sa 15th floor, napatingin ako sa presidential suite na nakasarado. Wala naman siguro siya dito ngayon. Mom, where are you going this time? Hindi ka po ulit uuwi? Jiro asked me. I tapped his face and smiled. Uuwi ako. Susunduin ko kayo rito mamaya. May kakausapin lang ko about work. His eyes grew wider while his lips parted a bit. A fashion show? He asked again. I just nodded and knocked on the door. Kaagad naman binuksan niyo ni Aiza na mukhang kabubunot lamang. Talagang hindi man lang naayos ang pagbabaita. Halatang halata ang kulay pulang marka sa balikat. Aiza, ipapaalala ko lang sa'yo. May bata kayong aalagaan ni Edison. Baka mawala ka pag-iisip at mapalakas ang sigaw ninyo. Nasa sabunutan talaga kita. Kahit na mas matanda sa akin si Aiza, walang pakundangan kung magbardagulan kami. Sanay naman na kami sa isa't isa. Higit sa lahat, magiging hipag niya na ako sa ayaw at sa gusto niya. Hoy, si Edison ang sabihan mo niyan dahil siya naman ang malakas sumigaw. Basta ako ginagawa ko lang ang role ko, no? Inirapan ko siya sabay kurot sa tagiliran. Hinagkan ko rin ang pisngi ng mga anak ko at nagpaalam na rin sa kanila. Bakla, galingan mo ha? Yung pang star of the night ang datingan. Ewan ko lang kung hindi mabuhayin na natutulog ang mga manonood. Pahabol pa ni Aiza. Muli akong sumakay sa elevator at kaagad pinindot ang RT. Sabi ni Mr. Morris nagpa-reserve siya sa private restaurant kung saan mga elite lang ang pwedeng pumasok. Pinasadahan ako ng tingin ang sarili ko sa salamin ng elevator.
Merong bodycon dress na may mahabang slit mula sa gilid ng binti ko, pababa. Simpleng makeup lang din ang nakalagay sa mukha ko habang naka-messy bun ang buhok. Mukha naman akong maayos. Katanggap-tanggap naman siguro ako sa kineming restaurant na yon. Bulong ko sa aking sarili. Nang tumunog ang elevator, lumabas na ako at kaagad na nagtungo sa information. Excuse me, nagpa-reserve ba si Mr. Stephen Morris for two? Nakangiting tanong ko sa babae. Kaagad niya namang binigay sa akin ng card at giniya ko papunta sa isang gold na pinto. Mr. Morris was already inside, ma'am. She punched the card on the side of the door, then the door immediately opened. Enjoy, ma'am? Giit niya pa. Ngumiti ako sa kanya at tuluyan ng tumuloy. Napakaganda naman pala ng elite restaurant na to, para siyang private room at sa loob may kani-kaniyang cubicle. Pinunch ko rin ang card sa gilid ng glass door kung saan may nakalagay na VIP suite. Nang bumukas iyon, kaagad akong pumasok. Bumungad naman sa akin ang nakatalikod na lalaki na kung tamang hinala ko ay si Mr. Morris. Hindi ko inaasahan na medyo bata pa siya. Akala ko kasi si Mr. Morris ay mukha na matandang uhugin, ngunit mayaman. Kinondisyon ko ang sarili ko. Ngumiti at naglakad na parang nasa isang runway. Bago tinawag si Mr. Morris na ngayon nagtitipan na sa cellphone niya ng kung ano man. Good afternoon, Mr. Stephen Morris?